Sa pangalan po ng Kapatirang Iglesia, Trinity Neighborhood Church, ay nais po naming ipaabot ang aming masayang pagbati sa inyo, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming paanyaya, sa hapong ito, sa mga bisita namin. Yan, sige po. Yan. Welcome po sa bagong dating. Ganon din po, nais nating ipaabot ang ating pagbati at pasasalamat sa paanyayang papaunlak kay Sonny Jane, kay Sam, Jerome, no, and Nicole. Sila po ay ang ating mga kaibigan from Horizon staff. Salamat po sa inyong pagdalo sa aming imbitasyon sa hapong ito. Angkop na angkop ngayong hapong ito sapagkat kaninang umaga, providentially, ang scripture reading ay triumphant entry at ngayon pong hapon ay ito rin po ang ipangangaral. Yung kaninang umaga ay yung account ni Matthew on Matthew chapter 21 about the triumphal entry, but this afternoon is about the account of the triumphant entry sa punto de vista po ni Gospel of John. Today is the Gospel hour. At the same time, today is Palm Sunday. Sa ating pong bansa, ito po ay kinikilala na pasimula ng linggo ng tinatawag nating mahal na araw. Sapagkat sa linggo pong ito ay magkakaroon tayo ng mahabang bakasyon at ang iba nating mga kaibigang mga kababayan ay maggugunita ng religious activities, festivities, ceremonies, and rituals. Subalit tayo ay kumikilala na ang pag-alaala ng kamatayan ng Panginoon ay ginaganap natin tuwing ating inaalala ang Lord's Table na ating pong ginagawa tuwing unang araw ng buwan or unang linggo ng buwan. So, narito po tayo para sa simpleng pangangaral ng salita ng Diyos. Simple lamang po ang programa natin. Magkakaroon po tayo ng isang himno, pananalangin, at pagkatapos po nun ay ang pagbabasa ng scripture text, ang pangangaral, and then we will close in our closing hymn. And as we have announced sa ating mga membro, we will have our special offering this afternoon para po sa recipient ng miyembro ng ating visiting speaker, si Pastor Joseph Pelejo. So ito po ay kasabay ng ating closing hymn this afternoon. So tumayo po tayong lahat para sa unang himno na ating aawitin. Aawitin po natin ang isang himno na nagpapahayag ng karinagan ng ating Panginoong Kristo. Na kung hindi po dahil sa ating Panginoong Kristo, wala ang iglesia. Kung wala ang Panginoong Kristo, hindi po niya iniwan ang kanyang kalulatian sa langit. Wala pong kaligtasan. Wala pong church, wala pong pangangaral ng ebanghelyo, wala ang kalipunan ng mananampalataya. In other words, tayo po ay mamumuhay sa mundong ito na we are heading toward eternal destruction. But praise be to God, we have a fairest Lord Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, at siya ay voluntaryong nagbigay ng kanyang buhay bilang kapalit at kahalili natin na dapat tayo ang naparusahan. Awitin po natin ang fairest Lord Jesus. Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature, Son of God and Son of Man, Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou my soul's glory, joy, and
Jesus is purer, who makes a woeful heart to sing. Fair is the sunshine, fair is the moonlight, and all the twinkling starry hosts. Jesus shines purer than all the angels have and boast. Beautiful Savior, Lord of the nations, Son of God and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Amen. Lumapit po tayo sa panalangin. Tunay nga, Panginoong Diyos, Ikaw ay aming pinapupurihan. Ikaw ay buhay. Ikaw ay nasa kanang trono ng Ama. At Ikaw ay patuloy na naghahari sa gitna, O Diyos, ng may kaguluhan sa aming mundo. Subalit, ang iyong mga salita ay hindi mapipigilan. Ang iyong salita ay magpakailanman. Ang iyong salita ang aming pagkain ng aming kaluluwa. Ang iyong salita ang ilawan ng aming mga lalakaran dito po sa mundo ng makasalanan at madilim na mundo. Nawa, O Diyos, sa hapong ito na sa aming pagtitipon ay patuloy kang mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Naway gamitin mo siya ng may kapangyarihan at meron pong tunay na passion upang ihatid ang iyong mga salita sa aming mga pandinig. Salamat po, O Diyos, sa aming mga bisita na aming pinanyayahan at mga kaibigan na narito, lakip ng aming mga patuloy na sumusubaybay sa aming FB Live. Ang hangad namin, O Diyos, ay ang iyong salita ay maiparangal, mapahayag, maituro, may pangaral, at ang resulta at bunga nito, O Diyos, ay aming inahabilin sa pagkilos, sa pag-uudyok ng banal na spirito sa bawat isang puso at kaluluwang nakapakinig. Maluwalhati ka nawa, O Diyos, sa aming pagtitipon sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na para sa ating pagpapatuloy. Again, we would like also continue to recognize the presence of Jenny Lynn, San Diego, si Ella May Enriquez, and Christian Paul. Marami pong salamat sa inyong pagdalo sa aming gospel hour at sa paunlak sa aming paanyaya. And of course, yung ating pong mga regular attenders, ang Reyes Clan, ang Guray couple, si Ransen, at ang iba pang mga regular attenders namin. Isa pa rin po sa aming mga announcement, pinakapagbabalita, sa darating pong May 7, 7, 8, 9, medyo matagal pa ito, pero patuloy po namin ina-announce, we will have our Vacation Bible School Ministry. Ito po ay para sa mga elementary and high school na imbes na sila po ay maggugol ng oras sa kanilang mga gaming cellphones and movie marathon, ay magkaroon sila ng pagkakataon at opportunity na ang salita ng Diyos ay mapakinggan at maituro sa kanila. So, feel free po na dalhin ninyo ang inyong mga anak, elementary and high school, for this particular occasion on this May 7, 8, and 9 alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ganon din po, ang paanyaya po ng iglesia ay para sa lingguhang pananampahan. If you are looking for a biblically ordered church na nangangaral ng salita ng Diyos, nagtuturo para sa pagkain ng inyong kaluluwa, you are very much welcome in our spiritual community dito po sa Trinity Neighborhood Church. Ang ating pong tagapangaral ngayon ay dati pong taga-TNC po siya. Siya po ay naging membro ng TNC way back 2016. Siya po ay taga-Pasig before.
Naghahanap po siya ng local church para mag-supervise at mag-oversight ng kanyang sinisimulang Bible study. Ito po ay may 3 Bible study, which eventually itong 3 Bible studying ito ay nag-merge para po maging isang local church. And he was looking for a local church na mag-oversight sa kanya pong ministering ito. At doon po namin nakilala si Pastor Joseph Pelejo. At also, during those time, we are considering na mag-support ng isang GMA student. No? At akmang-akma po na siya'y naghahanap ng local church, kami naman naghahanap ng student na GMA na susuportahan. So nagtagpo po kami. No? So that was mid 2016. And then 2017, nagsimula na po siya ng kanyang Bible study rito. At 2018, nagkaroon na po sila ng covenanting. So ito po yung nabuong local church na ang pangalan po ay Antipolo Reformed Baptist Church. Anong lugar ang address, Pastor? Anong address ngayon? Sa Pardilla. Okay, so sa Pardilla, Antipolo. So doon po sila ngayon nagkakaroon ng assembly. At kasama po niya ang kanyang buong mga pamilya, ang supportive na family, of course, ang kanyang asawang si Lori, si Light na tulog na ngayon, nap time na. So nap time na ni Light. And of course, ang kanya pong first family na si Mr. and Mrs. Merlin and Josie Pelejo at ang kanyang mga kapatid. Siya po ang panganay, no? Kaya nagpapatubo siya ng balbas para ma-recognize daw na siya panganay doon sa kanyang 2 kapatid. Siya po ay balik TNC. Kanina pong umaga siya po ang aming tagapangaral at siya po ang patuloy na magiging tagapangaral natin ngayong hapon. At bilang batayan ng ating mensahe ay makibuklat po kayo sa akin sa Ebanghelyo ni Juan, Gospel of John, chapter 12, verse 12 to verse 19. Ito po yung version ni John about the triumphal entry. Yung pong binasa sa atin kaninang umaga sa ating pananambahan ay the version of Matthew. So this is the version of John. John chapter 12, verse 12 to 19. Kinabukasan, nang mabalitaan ng maraming taong dumadalo sa pista na si Jesus ay dumating sa Jerusalem, sila'y kumuha ng mga palapa ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa kaniya at sumisigaw, Hosana, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, anak ng babae ng Zion. Tingnan mo ang iyong hari na dumarating, na nakasakay sa isang anak na asno. Sa simula ng mga bagay na ito ay hindi maunawaan ng kanyang mga alagad. Ngunit nang si Jesus ay niluwalhati na, sa kanila naalala na ang mga bagay na ito ay isinulat tungkol sa kaniya at nangyari ang mga bagay na ito sa kaniya. Kaya't ang maraming tao na kasama niya, nang tawagin niya ng Lazaro mula sa libingan at siya'y buhayin mula sa mga patay, ay siyang nagpapatunay. Verse 18, at dahilan kung bakit ang mga maraming tao ay sumasalubong sa kaniya, sapagkat nabalitaan nilang ginawa niya ang mga tandang ito. And last verse, sinabi ng mga Pariseo sa isa't isa, tingnan ninyo, wala kayong magagawa, ang sanlibutan ay sumusunod sa Kanya. Tawagin po natin ang ating kapagsalita si Pastor Joseph Pelejo. Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Kaninang umaga, nung papunta kami dito sa chapel ng TNC, nadaanan namin yung maraming mga tao, malapit pa lang sa bahay namin, marami silang dalang mga palaspas. So may mga nagbebenta, mayroong mga bumibili
iba't ibang klase ng mga palaspas. Katulad nung sinabi ni Pastor Erdy, dahil ngayon yung pinagdiriwang ng mga Roman Catholic na Palm Sunday. At yung Palm Sunday na yon o Linggo ng Palaspas ay marka ng unang pagdating nung tinatawag natin na mahal na araw. Gumagawa sila ng mga palaspas, dinadala nila sa church, minsan dinadala sa bahay, di ba? Dinadala nila yun sa bahay bilang pagpapala sa kanila. Ang inaalala nila ay yung binasa natin kanina. Yung binasa natin sa John chapter 12, yun ay pagpapabalik tanaw doon sa tinatawag na triumphal entry ng Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong natin, ano ba talaga yung ibig sabihin nung unang pagpupuri kay Jesus gamit yung palaspas? Ano yung totoong nangyari? Ano yung ibig sabihin nun? Para saan yun? At ano yung iniisip nila tungkol sa Panginoong Jesus nung unang nangyari yon? So dito sa passage natin sa John chapter 12, verses 12 until 19, nakita natin ito yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Una, dumating si Jesus at siya ay pinupuri ng mga tao doon sa Jerusalem. Nakaupo yung Panginoong Jesus sa isang donkey, sa isang asno. Pinapakita ng Panginoong Jesus kung anong klaseng hari siya, kung anong klaseng tagapagligtas siya. At sinabi dun sa verse 16, sabi ni John, hindi nila alam yon nung una. Nung habang nangyayari, yung mga bagay na yon, pinupuri si Jesus, may mga palaspas yung mga tao, maging yung mga disciples, hindi nila naiintindihan kung ano yung nangyari. Later on na, nung nag-glorify yung Panginoong Jesus, saka nila naalala, yan yung nasusulat sa lumang tipan, na fulfill sa Panginoong Hesukristo. At binanggit din sa atin sa verses 17 to 18 na kaya sobrang daming tao na nag-welcome sa Panginoong Jesus doon with palms, yung iba nga, yung sa Matthew kanina, pati mga damit, nilatag nila. No? Kaya nila ginawa yon dahil dumating sila, dahil narinig nila na nagmilagro si Jesus. Yung milagro tungkol kay Lazarus. No? May mga nakakita sa pagkabuhay na muli ni Lazarus, tapos may mga nakarinig na binuhay nitong taong ito yung isang patay. The crowd went there. And sa verse 19, nakita natin dito yung mga Pharisees na nire-reject yung Panginoong Jesus. Now, gaano ka-importante yung palaspas? Makikita ba natin yung palaspas sa ibang parts ng Bible or dito lang ba yun? Actually, meron yan sa Lumang Tipan, tapos meron ulit yan sa Revelation. Sa Lumang Tipan, sa Leviticus, ginagamit yung palaspas, branches of palm leaves, bilang pagpupugay at simbolo ng kasiyahan sa harapan ng Panginoon, sa pista ng mga tabernakulo. Simbolo ito ng kasiyahan, pag-asa ng isang bansa. Tapos fast forward tayo sa Revelation, pagdating na nung huling araw, pagdating na doon sa nakaharap na lahat ng mga mananampalataya sa Diyos, sa Revelation 7:9, ito yung sinabi, "This I looked and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes, and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands." So hindi ito isang isolated na pangyayari. Mula Lumang Tipan, sa panahon ni Jesus, maging sa dulo ng mga araw, merong ipinapakita yung palm branches na pagpupuri kay Jesus. Na kapag pinuri pala si Jesus gamit itong mga palm branches na ito, it signifies na itong mga taong ito ay mga niligtas mula sa kanilang mga kasalanan, Hudyo at mga Hentil. Sila na mga nagsisi at nanampalataya sa ebanghelyo ng kaharian. So, dito sa John chapter 12, dun sa text natin, tama yung ginagawa ng mga tao.
Tama na nung dumating si Jesus, pinuri nila si Jesus. Tama na gamit nila ay mga palaspas. No? Kaya lang, ang may problema dito ay they misunderstood kung ano yung ibig sabihin ng paghahari ni Jesus. Anong klaseng hari siya? Na kung totoong tatanggapin si Jesus bilang hari, kung totoong kikilalanin siya bilang hari, kailangan tanggapin siya kung paano niya pinakilala yung sarili niya. Ganon dapat yung pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kung si Jesus ay totoong tinatanggap bilang hari, kailangan siyang tanggapin kung paano niya pinakilala yung kanyang sarili. So, sino ba si Jesus according dito sa passage natin? Ano yung pagkakakilala nila kay Jesus? Meron tayong 3 titignan, 2 mali, 1 tama. 3 tayong titignan kung paano nila kinilala si Jesus. Number 1, a political Jesus. Number 2, a miracle-making Jesus. And number 3, a biblical Jesus. So tignan natin yung 3 yan. Kung alin dyan yung tama na pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo. Una, sa verse 12 hanggang verse 14, a political Jesus. So itong mga crowd dito, pinuri nila yung Panginoong Jesus bilang, ano yung sinabi doon sa text natin, sa chapter 12, verse 13. Sabi nila doon, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Ang tawag nila kay Jesus ay Hari ng Israel. By the way, kino-quote nila dito, yung kinakanta nila, sinisigaw nila ay galing sa Psalm 118. Binanggit nila yung Psalm 118 at in-apply nila yon kay Jesus. At nangyayari to sa panahon ng Passover. So wala pa si Jesus, kino-quote na nila to, kinakanta rin nila to, no? Pero nung dumating si Jesus, sinabi nila, siya yun. Siya yung katuparan nitong Psalm 118. So tama sila. Tama sila na si Jesus ay hari. Tama sila na si Jesus ay Mesiyas. Kaya yung sinabi nila dyan na Hosanna, ang ibig sabihin nun ay iligtas mo kami. Yun ang ibig sabihin ng Hosanna, save me. Iligtas mo kami. Kaya lang, ito yung pagkakamali nila. Ito yung kanilang misunderstanding. Ang iniisip nila, pag sinabi nilang hari, ay isang political at national na kaligtasan. Iniisip nila yung darating na Mesiyas ay ililigtas sila mula sa pananakop ng Roman Empire. Dahil sa panahon na to, yung mga Hudyo, ang Israel ay nasa ilalim ng Romanong Imperyo. Therefore, nung kinakanta nila yung Psalm 118, ang iniisip nila ay panlupang paghahari. Ang iniisip nila panglupa na paghahari ng Panginoong Hesukristo. So itong mga taong kumakanta ng Hosanna to him, to the King of Israel, sa ibang ibang mga synoptics, to the Son of David, no? Ang iniisip nila ay isang hari na magpapatumba sa gobyerno na sumakop sa kanila. Ganon yung hari na iniisip nila. Alalahanin natin, sila yung Hudyo, kaya ayaw nila sa tax collector, di ba? Kasi yung tax collector, kakampi ng mga Romano. Ayaw nila sa Roman rule. So yung Mesiyas na iniisip nila, isang political liberator, pero kinorek sila ni Jesus. Actually, tinama sila ni Jesus dito sa yugto na to. Kaya lang implicitly, symbolically. Dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan na nakasakay siya sa isang asno, donkey. Anong ibig sabihin ng donkey? Actually, yung pagsakay sa isang donkey na hindi pa ginamit ng kahit sino ay pagpapatibay ng pagiging hari. Sa Old Testament, si David sumakay siya sa donkey. Si Solomon sumakay din siya sa donkey. 1 Kings chapter 1 verse 33. No? Pagpapatibay na yes, ako ay isang hari, yes, ako yung fulfillment, pero hindi siya nakasakay sa isang
kabayong pangdigma. Yung sinasakyan niya ay hindi isang war horse. Siya ay isang hari, pero hindi siya isang political king na iniisip ng mga tao na military king. In-embrace ng Panginoong Jesus yung prophecy ni Zechariah sa Zechariah 9:9 na siya ay isang mapagpakumbaba na hari. Isa siyang marahan na hari. Na siya ay ang paghahari niya, hindi katulad ng paghahari ng iba, ng mga hari dito sa lupa. Therefore, yung humble entrance ng Panginoong Jesus ay nagpapakita kung anong klaseng paghahari yung meron siya. Hindi physical, hindi political, hindi siya nandyan para magrevolusyon. Hindi siya nandyan para patumbahin yung Roman Empire sa pamamagitan ng himagsikan. Ang purpose ng Haring Jesus, ang purpose ng Haring Mesiyas ay itayo ang espiritual na kaharian at talunin ang espiritual na mga kaaway. Kasalanan, kamatayan, ang mga diablo. No? At ginawa ng Panginoong Jesus yan doon sa krus ng Kalbaryo. There at the cross, He defeated death. He defeated sin and He crushed the head of the serpent. Yan ang ginawa ng Diyos Anak. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, pinanganak dito sa mundong ito, mapagpakumbaba, sumunod sa lahat ng utos, pinarusahan doon sa krus ng Kalbaryo, pero doon mismo sa krus na yon, doon niya tinalo ang kamatayan. Doon niya tinalo ang kasalanan, doon niya tinalo ang kaharian ng kadiliman kung saan nabibilang tayo. Therefore, kailangan paniwalaan mo yung Panginoong Jesus bilang tagapagpalaya sa pinakamatindi mong problema, ang kasalanan at ang kamatayan. Doon ka palalayain ni Jesus. Yun yung kanyang purpose. Yun yung kanyang paghahari. Siya ay hari na kumakalag sa kadena ng kasalanan. Nagliligtas mula sa kaharian ng kadiliman. Look to the Lord Jesus Christ as that kind of King. Kamusta na yung gas prices ngayon? Di ba? Tumataas na. Pinag-pray natin kanina. Especially ngayon sa mga times ng national crisis, tapos nakikita natin perhaps yung mga incompetency at kakulangan ng ating national government. Perhaps tayo ay madali or pwedeng madistract sa pinaka-pressing nating pangangailangan. Pwede nating isipin katulad ng mga tao sa Jerusalem, ang kailangan namin ay isang political king. Ang kailangan namin ay magpapalaya sa amin, magpapaganda sa bansa namin. But our ever and most pressing need is always about the sad condition of our souls. Yun ang kailangan natin palagi. No? Nung mga nabasa kong mga survey at mga balita, karamihan ng mga, mas maraming kabataan ngayon ang involved sa politics. mas may pakialam na ngayon sa politics. Hindi masama yon, pero masama ba na maging concerned tayo sa welfare ng bansa natin? Welfare, kapakanan ng mga kabuhayan natin? Hindi. Pero ang mali ay kung mas concerned tayo doon kesa sa lagay natin sa harapan ng Diyos. Kung mas yun ang priority ng ating isipan. Mga kaibigan, what shall it profit a Filipino man kung ang kanyang bansa ay magkakaroon ng perpektong politika? Kung ang Pilipinas ay bigla na lang magiging isang first world country, and yet, you will lose your own soul. Dumating ang Panginoong Jesus para sa iyong kaluluwa, para sa iyong kaligtasan, para sa eternal na kaharian, para ikaw ay mapabilang doon, para sagipin ka mula sa kasalanan. Kaya't huwag tayong magkaroon ng pagkakamali ng mga Hudyo.
Totoo, umaawit sila, tama yun. Totoo, pinupuri nila si Jesus, tama yun. Pero yung understanding nila sa paghahari ni Jesus ay iba. Dapat ang pag-intindi natin sa Panginoong Jesus ay higit siya sa mga hari dito sa lupa. Isa lang ba siya sa mga hari sa lupa? No. Ang tawag sa kanya ng Biblia, hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, nasa taas ng lahat ng mga hari sa lupang ito, at ang kanyang kaharian, sabi niya kay Pilato, ay hindi naririto. His kingdom is not of this world. Dahil yung kaharian niya na itinatayo ay isang espiritual na kaharian. At siya lang ang nag-iisang hari na kayang tumalo sa hindi mo kayang talunin, ang kasalanan. Siya lang ang gumapi sa hindi ni minsan kahit sinong bansa ang kayang tumalo ang kamatayan. May bansa ba na nakatalo na sa kamatayan? May malakas ba na imperyo na nakatalo na sa kamatayan? Wala. Lahat ay nangamamatay. But Christ is the only one. Siya lang ang nag-iisa. Bumangon sa hukay, nasa na ang kamatayan. Even the grave could not hold him. No? Kahit mismong kamatayan. Yun ang una. Sana hindi natin makita yung Panginoong Jesus na tagapagpaganda lang ng buhay at bansa. Kung hindi hari, spiritual na hari. Pangalawa, makikita natin dito sa verse 17 to 18 kung sino yung mga crowds. Yung crowd na pumuri kay Jesus nang may palaspas. Sino sila? Sabi doon sa verse 17, sila yung nakakita sa pagkabuhay na muli ni Lazarus. Sabi naman sa verse 18, merong mga tao doon na narinig na bumuhay si Jesus mula sa mga patay. Kilala nila si Lazarus. Actually, kung babasahin natin yung verse 9 to 10, may mga gusto pang pumatay kay Lazarus. Kasi undeniable evidence yon na si Jesus ay Mesiyas. No? Yung chapter 11 ng John, yun yung pagkabuhay na muli ni Lazarus. So anong pinapakita sa atin dito ni John? Tungkol dun sa mga crowd. Gustong sabihin sa atin ni John na yung mga taong iyon ay lumapit kay Jesus dahil sa milagro. Kaya sila naniwala na siya yung Messiah dahil sa milagro. That's it. No? At sa Book of John, ang mga milagro ay tinatawag na senyas, yung mga signs. Anong purpose ng mga signs? Ang purpose nitong mga miracles ni Jesus, mga signs, ay para ituro yung mga tao na siya yung tunay na tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Revelation bearer. No? Na totoo yung sinasabi niya. So, etong signs na ito ay, ang purpose niya, ituro yung mga tagapakinig sa mensahe. At sa Book of John, marami yung naniwala sa signs, pero hindi sa message. Again, yung purpose ng sign, para maniwala sa message. Pero may mga naniniwala sa signs, pero nanatili doon. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Sa John chapter 2, John chapter 2, verse 23 to 24, ito yung nakasulat. Many believed in His name when they saw the signs that He was doing. But Jesus, on His part, did not entrust Himself to them because He knew all people. So clear, sinabi ni John sa John chapter 2, marami daw yung naniwala kay Jesus dahil sa senyas. Pero ang sinabi dun sa talata, hindi pinagkatiwala ni Jesus yung sarili niya sa mga tao. Alam niya kung totoong naniniwala sila. Sa John chapter 6, sikat na passage, nagpakain si Jesus ng 5,000. No? Ang dami niyang pinakain. Tapos, nagsunuran sa kanya yung ilan sa mga nakatikim ng signs. Pero anong nangyari sa John chapter 6? Nung ininterpret na ni Jesus
yung pagiging tinapay niya ng buhay. Nung sinabi ni Jesus na siya yung galing sa Ama na tinapay na kailangan ng lahat, anong ginawa nila? Iniwan nila si Jesus. Marami yung sumunod sa Kanya, umiwan sa Kanya. Nakita nila yung sign, napalapit sila kay Jesus. Nung tinuro na ni Jesus yung mensahe, umalis na sila. Sa John chapter 12 mismo, verse 37, ang text natin ay verse 12 hanggang verse 19. Later on sa verse 37, ito yung sinabi, though he had done so many signs before them, they still did not believe in him. So isipin natin sa book of John, kapag may mga naniwala sa senyas, hindi automatic na naniwala na sa mensahe. Pero, yung senyas ay mabuti. Yung senyas ay kailangan para dalhin yung mga tao sa dapat nilang paniwalaan. So yung mga miracles ni Christ ay nandyan sa Bible yan, ginawa niya talaga yon sa history. Diba yung mga milagro niya, yung pinarami niya yung tinapay, bumuhay siya ng patay, pinalayas niya yung mga masamang espiritu, bulag na nakakita, pilay na nakalakad. Ang daming milagrong ginawa ni Jesus. Para saan yon? Para makinig sila sa message. Doon sa ituturo niya at ipapangaral niya tungkol sa kanyang sarili. Yun yung point ng mga signs. Kaya lang, ang problema, pwedeng isipin ng mga tao, lalo na sa panahon natin, na itong mga miracle na ito ay sagot sa kanilang problema. Madaling sagot sa problema, o kaya naman, exciting sa isipan. Pero hindi yun ang purpose ng science. Ang purpose ng science is to point us to the message. Alam nyo ba sa Biblia, hindi araw-araw may milagro. Doon sa biblical history, iilan lang yung mga milagro. At nagkakaroon ng milagro bilang katibayan sa mensahe ng tagapagdala. Saan tayo nakakita ng unang milagro sa Bible? Isa kay Moses. Yung plague sa Egypt. Diba? Para saan yun? Para maniwala yung Pharaoh, maniwala yung mga tao na talagang tagapagdala ng mensahe ng Diyos si Moises. Ano pa? Elijah. May milagro. Bakit? Kasi may dala-dala siyang mensahe. At pangatlo, si Jesus. After ni Jesus, yung mga apostles. No? Pero palagi itong kaakibat ng mensahe. Walang milagro na para lang sa milagro. Walang miracle for miracle's sake. Ang nangyayari, yung mga miracle gifts na yon, no? It's an occasional occurrence para dalhin tayo sa message ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag nakita natin yung mga miracles dito, it proves the message of salvation na dala ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat tayo mag-focus sa mensahe ng Panginoong Jesus. Kung anong klaseng hari talaga siya. Pero pag tinignan natin ngayong araw ng Palm Sunday, iba di ba? Saan ang focus ng mga tao? Saan nakatingin yung mga tao? Perhaps gusto nila ng milagro sa buhay nila, sasambahin nila yung Panginoon, gusto nila ng milagro sa buhay nila, pero hindi para sa kaligtasan. Hindi para sa mensahe ng Panginoong Jesus. May maraming mga claims ngayon, maraming mga churches. Siguro, alam niyo yung ibang mga churches na yon, no? May mga kilala kayo, may mga napapanood kayo sa telebisyon. Mga pinapatong yung kamay sa mga tao, to sasabihin, di magaling ka na. Di man lang chinek up no? Pero kiniklaim nila, magaling ka na. Mga nagpapakilala na merong mga milagro at maraming taong na-excite. Pupunta doon, para saan? Hindi para sa mensahe. Hindi para sa mensahe. Para lang doon sa milagro. Pero anong benepisyo nun sa kaluluwa na bagabag sa kasalanan?
Anong benepisyo noon sa katatayuan natin bilang makasalanan sa harap ng banal na Diyos? Anong benepisyo noon sa konsensyang punong-puno ng guilt sa harapan ng Panginoon? You see, kapag tinignan natin ngayon, pag tinanong ko kayo, sa anong church yung dudumugin ng tao? Kunyari, mental exercise. Anong church yung dudumugin ng tao? Church A, ang daming claims ng milagro. Church B, walang ibang ginawa kung hindi mag-preach ng katotohanan. Alin dito yung dudumugin sa dalawa? Ano tingin niya? Itong una palagi. No? They had the same mistake. Katulad ng mga tao dito. Katulad ng mga nagsasabing nagpupuri sa Panginoong Jesus. Pumunta sila dahil sa milagro. Pero nakalimutan nila at hindi nila naintindihan na ang purpose noon ay para dalhin sila sa mensahe ng kaligtasan. Huwag tayong maging katulad ng mga crowd, ng mga nandirito sa crowd na ito, na pumunta lang dahil sa milagro. Pumunta ka kay Kristo para sa kanyang mensahe. Pumunta ka kay Jesus para sa kanyang turo. Pumunta ka sa Panginoong Jesus para sa kanyang doktrina ng biyaya na nakakapagligtas. Sagot sa iyong problema ng kasalanan. At number 3, we see here the biblical Jesus. Now, mapapansin natin ito doon sa verse 16. Verse 16. Ito yung sinabi sa verse 16. His disciples ni Jesus, did not understand these things at first. But when Jesus was glorified, yung glorified na yun, siguro, nung na-resurrect na si Jesus, saka nag-ascend na si Jesus, no? But when Jesus was glorified, then they, mga disciples, remembered that these things had been written about Him and had been done to Him. So isipin nyo, maging yung mga apostles, maging mga original disciples ni Jesus, sa time na pinupuri siya ng marami, may mga palaspas, hindi nila gets kung ano yung nangyayari. Hindi nila alam kung para saan yon. Later pa sa kanalaman ng mga disciples. Later pa. Ano yon? Years later. Sa kanila na alala na, yun pala yung ibig sabihin noon. Kailan yon? Nung nag-glorify na si Jesus after ng resurrection, ascension and session of Christ, binuksan ng banal na spirito yung kanilang mga isipan. Paano binuksan ng banal na spirito yung isipan nila? Pinaalala ng banal na spirito kung ano yung nasusulat. Saan sila dinala ng Holy Spirit? Sa nasusulat. Dinala sila sa, ano yung Bible nila dati? Old Testament. Dinala sila sa Scripture. Specifically sa Zechariah. Dinala sila ng Holy Spirit sa Zechariah, chapter 9, verse 9. Ang focus dito sa verse 16 ay, these things had been written about Him. Kung ano yung nasusulat sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung totoo nating makikilala si Jesus, makikilala natin siya sa kung ano yung nasusulat. Kung ano yung nasa Bible. Hindi natin makikilala si Jesus base sa sabi ng tao, sabi ng tradisyon, sabi mo, sabi ng isip natin, nasa puso natin, o kung ano man. No? Ang totoong pagpapakilala ni Jesus sa sarili niya ay nasa kasulatan. Dito mismo sa Biblia. Yan yung natutunan ng mga apostol, yan yung natutunan ng mga disipulo. Hindi yung preconceived notions nila kay Christ. Hindi yung presupposition nila sa kanyang political deliverance. Ang iniisip ng mga apostol na tama, ayon sa gabay ng Espiritu, ay kung ano yung nasusulat. Kung makikilala natin si Jesus sa kanyang paghahari, ito'y sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa wakas, naintindihan na rin ng mga disipulo kung ano yung paghahari ni Jesus base sa kasulatan.
Alam nyo ba, bago umakyat si Jesus sa Ama, may mga misconceptions pa rin yung mga disciples eh. Hanggang sa time na yon, yung mga disciples, para rin silang mga crowd, ang iniisip nila, magliligtas si Jesus sa Roman Empire. Ganon din iniisip nila. Nag-resurrect na si Jesus, alam mo yung tanong pa rin ng mga disciples, Panginoon, kailan mo i-establish yung Israel? Yun pa rin yung tanong nila sa Acts chapter 1. Pero later on, the Spirit opened their mind. At nung binuksan ng Banal na Espiritu yung isipan nila, dinala sila sa lumang tipan. Finally, naintindihan ng mga disipulo na yung paghahari ni Jesus ay hindi politikal, kung hindi pagliligtas sa mundo ng mga makasalanan mula sa paghahari ni Satanas at sa paghahari ng kadiliman sa mga puso nila. Sa wakas, naintindihan nila ayon sa Biblia na si Jesus ay hari na mapagpakumbaba, na willing mamatay para sa mga minamahal niya, para bitbitin ang kanilang mga kasalanan. Sa wakas, naintindihan ng mga disipulo ayon sa kasulatan na si Jesus yung dudurog sa ulo ng ahas doon sa krus ng Kalbaryo, babangon mula sa hukay, tatalunin ang lahat ng mga kaaway na laban sa kaluluwa ng isang makasalanan. Sa wakas, naintindihan nila ayon sa kasulatan tungkol sa kanyang makapangyarihang biyaya na kumikilo sa mga rebelding puso at binabago ito papunta sa isang pusong handang lumapit, handang magpakumbaba, at handang magpasakop sa paghahari ni Hesukristo. Sa wakas, naintindihan nila na ang paghahari niya ay hindi sa pamamagitan ng pamimilit, hindi sa pamamagitan ng puwersa para sundin siya, kung hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong puso ayon sa bagong tipan, para lahat ng mga tunay na magsisisit mananampalataya ay mamahalin yung kanyang paghahari ng buo nilang puso, isipan, kaluluwa, at lakas. Anong hamon sa iyo ito, kaibigan? Basahin mo ang Biblia mo para makilala mo si Jesus. Read your Bible. Get yourself a Bible. Doon mo kilalanin yung Panginoong Hesukristo. Doon ka dadali ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will lead you to what was written. At doon makikita mo, sino ba talaga siya? Sa lahat ng mga opinyon sa mundong to, kung sino si Jesus, kilalanin mo siya sa nasusulat. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, inimbitahan kayo sa gospel hour na to. Kapag binubuklat yung salita ng Diyos at naririnig nyo kung sino si Jesus, dun nyo sa makikilala sa kung ano ang nakasulat. Read your Bible to know in a saving way the kingly person and the kingly work of Jesus Christ. Sobrang dami talagang tao na iba-iba yung tingin kay Jesus. Iba-ibang versions ng Jesus. Alin yung totoo? Sino yung totoo? Alin doon yung tunay? You will see that in the Holy Scriptures. Kung si Jesus ay higit sa isang politikal na hari, saan natin matututunan yung kanyang tunay na paghahari? Kung si Jesus, yung mga senyas niya ay higit pa sa senyas, nagtuturo sa mensahe, saan natin matututunan yung mensaheng yon? Mula sa nasusulat. From what is written. Read the Bible. Read the Bible in the Old Testament. Read the Bible of the New Testament. Makinig ka sa pagtuturo, pangangaral ng Biblia, dahil sa kasulatan, ipinahayag ang tagapagligtas. Tinatawag natin itong special revelation. Dahil dito natin makikilala si Jesus. Dito pinahayag ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Ibinigay sa atin ng Biblia para makita natin si Jesus ng tama.
That's the purpose of the Bible. Doon tayo dadali ng banal na spirito. At yan yung panalangin namin para sa inyo mga kaibigan. Na dalhin kayo ng banal na spirito sa kaligtasan. Sa kung sino si Jesus sa nasusulat. Bilang pagtatapos, hayaan niyong basahin ko si Ligon Duncan. May sinabi siya tungkol sa text natin. Sabi ni Ligon Duncan, "And Jesus is saying to Jerusalem and to us, I am not the kind of king you want to make me to be. I am the King of Kings that I am, and you need to stand up and take note and heed the word of God." He, Jesus, is defining himself to us in Scripture, and we must not mold him to our thoughts, but we must submit our thoughts to his definition of who he is. Hindi natin siya dapat i-mold, baguhin sa kung ano yung gusto nating tingin natin sa kanya, kung hindi tayo magpabago sa kung sino talaga siya. Kaya sumigaw ka ng hosana, sabihin mo kay Jesus, iligtas mo po ako. Pero sabihin mo sa Panginoong Jesus na iligtas ka mula sa totoong problema. Iligtas ka, hosana, sa kasalanan at kamatayan. Dahil yon ang tunay na ibig sabihin ng pagiging hari niya at dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po dito sa John chapter 12. Alam namin na kami ay nabubuhay sa isang lipunan na iba-iba ang interpretation sa iyong anak na si Jesus. O Diyos, dalhin mo kami sa katotohanan at ang katotohanan mo ay nasa salita mo. Dalhin mo kami kay Jesus na nakasulat sa kasulatan. At bigyan mo po ang mga kaibigan namin ng kaligtasan sa tunay na paghahari ng aming tagapagligtas. Hiling po namin ang conversion. Hiling po namin yung makapangyarihang paghahari niya na nagbabago ng mga pusong ayaw sa Kanya patungo sa pusong gustong ibigay ang lahat para sa Kanya. Our Father, please bless our midst with new hearts, with regenerating grace from our Lord and King Jesus. Maraming salamat po. Ito po ay kayo lang ang makakagawa. Sa pangalan ng aming Haring si Jesus. Amen. Ang haring gusto mo o ang haring kailangan mo? So yan po ang mensahe o titulo, pamagat ng mensaheng ating narinig. Narinig natin ang dalawang maling hari na ginusto ng tao. Hari na kung saan ay buong akala nila na ito ay magsasalba sa kanila mula sa pagkakaalipin sa imperyo ng Roma. O yung pangalawang hari, hari na meron silang lubos na pakinabang, kagalingan sa kanilang karamdaman, kaginhawahan, karanyaan. It's just like a genie na kung ano yung gusto nilang hingin, ibinibigay ng Diyos. And those two concept of God nor a concept of king are all false. But the biblical Jesus is a Jesus that will reign, the King of Kings and Lord of Lords. Tumayo po tayong lahat para sa ating huling himno at kasabay po nito ang ating special offering. Ushers, would you kindly please pass the offering basket for our special offering. We will be singing, "Rejoice, the Lord is King."
Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing, and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again. I say rejoice. Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When He had purged our sin, He took our sin above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, and say rejoice. His kingdom cannot fail, He rules on earth and heaven. Kings of death and hell, to our Jesus given. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again. I say rejoice. He sits on God's right hand, He'll rule His rules away, and of His command, no beneath His feet. Lift up your voice, rejoice again, I say rejoice. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa inyong mga salita na sa buong araw na ito ay naihayag at naituro. Patuloy po naming inilalapit sa iyo na nawa ay kahabagan mo kami. Abutin kami sa aming mga espiritual na kalagayan. Baguhin, i-convict kami kung kinakailangan. At gawa kami, Panginoong Diyos, na may bagbag na puso ay huwag mag-atubiling lumapit sa paanan ng aming Panginoong Jesucristo, na siya lamang ang maaaring makapagpatawad, maglinis, mag-alis ng aming sala sa harapan ng hukuman ng Diyos. At sa pagninilay-nilay ng aming mga kababayan sa linggong ito, sa aming mga personal na ugnayan sa Diyos, mga bagay may kinalaman sa usapin ng kasalanan, walang anumang bagay ang maaari naming gawa. Hindi ang aming mabubuting gawa, hindi ang aming pagsisimba, hindi ang mga seremonya at ang mga ritual. Tanging ang gawa lamang ni Kristo na nangyari 2,000 taon na nakakaraan. Ang aming tingnan, ang aming lapitan, siya ang mababang hari, ang haring nagpakumbaba upang abutin kaming mga makasalanan. Naway wag man naming mapalampas, O Diyos, ang mensahe ng Ebanghelyo na narinig namin kaninang umaga at ngayong hapon. Salamat din, O Diyos, sa fellowship, sa mga bisita at mga kaluluwang dinala mo sa aming kalagitnaan. At naway sila'y patuloy na uhawin sa iyong mga salita. Salamat din, O Diyos, sa paghahandang merienda na ginawa namin para sa aming fellowship, sa munting fellowship na aming gugugulin sa hapong ito.
At ang lahat ng ito ay inalapit namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y mapusan.